Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto po ako na i-share sa inyo. Ito po ay naging speech, isa sa naging speech ni dating Pangulong Duterte kasi kahapon po nagkaroon po sila ng ng prayer rally po sa Davao na kung saan may rally din sa Quirino Grandstand na bagong Pilipinas daw sabi nila. Okay. So ito po mukhang totoo na po ito. Mukhang magkatotoo po ang sinabi ni dati ni Kaper Silapid na sila mismo ang magsasakmalan. Oo. Ito po, nagsimula na magpakawala ng mga masasakit na salita si dating Pangulong Duterte dito kay Mr. President Bongbong Marcos, mga ka-aksyon. Kayo na lang po ang humusga, no, mga ka-aksyon. Ito po, pakinggan po natin at panoorin. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikit sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang ng pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Grabe po ang mga binitawan ni Duterte na mga salita labang kay Mr. President Bongbong Marcos, Mario Josep. Oo. Ito na bang tanong natin, magkakagulo na ba ang Marcos versus Duterte? Di ba? Kasi sa binitawan niyang salita sa huli, sabi niya, kung hindi namin magagawa, gawin nyo na mga armed forces. So ibig sabihin parang may binabalak ho mga ka-action, mga kakampeng. But anyway, abangan ho natin ito kung ano po ba ang mga gagawin nila na hakbang, no? Kasi parang desperado na po ito. Abaya.
Mr. President Bongbong Marcos, anong po ang masasabi nyo dito? Anong maging sagot mo dito sa mga paratang sa'yo ni dating Pangulong Duterte ho? Abay, mabigat na bigat po ito. Kung sa ano pa, masakit po ito. Mas masakit pa ito sa first time. Diba? So, anong masasabi nyo mga ka-action? Ito ba sila ay magsisimula na magsasakmalan o magneutral pa rin ang mga bawat isa sa kanila? Diba? So, ganun pa man, abangan po natin ang susunod na mga eksena, mga ka-action, mga kakamping. Basta tayo, nasa panig tayo ng katotohanan. Okay? So, yun lang muna ang latest update mga ka-action. Gin-share ko lang po sa inyo para malaman nyo naman ang mga ganap noong kahapon na kung ano ang ginagawa nilang mga speech, no? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.